Mahal mo rin naman ako. Hindi ba? Jerome, Ha? ano ba? Jerome naman. I love you. I love you. Mahal na mahal kita. Layla, mahal na mahal kita. Mahal kita. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Itago na lamang sana ako sa pangalang Amanda. Hindi na ako masyadong magbibigay ng iba pang impormasyon tungkol sa akin dahil medyo may pagkamaselan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nahihiya kasi akong magpakilala dahil alam ko na sa dulo ng sulat kong ito ay marami ang huhusga sa akin. Likas na sa akin ang pagiging curious sa lahat ng bagay. Yung tipong hindi ako titigil sa pagtatanong o minsan pa nga ay ako na mismo ang gumagawa ng paraan para lang masagot ang mga katanungan sa isipan ko. May pagka mapusok at pasaway rin ako. Naalala ko pa nga, elementary pa lamang ako dati pero nakakapanood na ako ng mga malalaswang mga video. Sobrang curious ako kung ano ang pakiramdam ng sex. Kung ano ang naidudulot nito at kung bakit parang normal na lamang siyang ginagawa ng mga tao. Gusto ko siyang maranasan pero hindi ko lang alam kung papaano. Noong nakatungtong na ako ng high school ay mas lalong lumaki ang mundong ginagalawan ko. Ang dami ko nang nararanasan na dati ay nasa isip ko pa lamang. Nagsimula na ako sa pagka-cutting class para gumala. Naranasan ko na ring makatikim ng alak at umuwi sa bahay ng lasing. Kaya ko nagagawa ang mga bagay na yon ay dahil ulila na kami sa magulang ng ate Aileen ko. Busy din naman ang ate ko sa pagtatrabaho bilang waitress sa isang bar, kaya talagang walang magbabantay sa akin. At dahil sa paglawak ng mundong ginagalawan ko, sa mga taong nakakasalamuha ko, ay mas lalong tumindi ang pagiging mapusok ko. Lalo na nga pagdating sa pakikipagtali. Uy, Dayan! Ang ganda naman yung kwintas mo. Sino nagbigay niyan? Kay Leo. Ayos ah! Buti pinapayagan ka ng mama mo na mag-boyfriend na. Eh di ba dati lang, galit na galit siya sa'yo nung nalaman niya nagpapaligaw ka na? Hindi naman niya kailangang malaman eh. Hindi nga niya alam na. Oh, ba't napahagik-gik ka dyan? Huwag mo sabihin hindi lang kisang ginawa niyo. Seryoso ka? Ginawa niya na yun? Oo naman. As in yung... Oo nga. May nangyari na sa amin ni Leo. Paano nangyari? Ay, ang hirap talaga kapag virgin pa. Anong gusto mo? Describe ko ba kung paano namin ginawa yun? Nakakaloka ka ha? Alam mo naman na siguro kung paano ginagawa yun, no? Ang feeling ng first time. Totoo ba na masakit? Ah, grabe. Sobrang sakit. Pakiramdam mo parang hinihiwa yung buong katawan mo. Parang maluha-luha yata ako nun eh. Tapos medyo may dugo ring lumabas. Ha? Dugo? Ba't may dugo? Ganun ba talaga kasakit para duguin ka? Oo, pero hindi naman yung duduguin ka talaga ng sobra ha. Normal lang, tsaka normal lang din naman yun sa mga virgin, pero pagkatapos ng sakit, ayun na. Ah, grabe, ang sarap. Yung sarap na uulit-ulitin mo. Paano masarap? Basta masarap. Iba yung feeling niya eh, parang... basta. Hindi ko siya ma-explain. Ang mas maganda kung ikaw mismo yung makaka-experience. Tama! Dapat mo na talagang ma-experience kasi sinasabi ko sa'yo, Amanda, saglit lang yung sakit pero yung sarap, siguradong hahanap-hanapin mo. Parang ang dali naman ang sinasabi mo. Sa inyo. Posible kasi may mga boyfriend kayo. Eh ako, kumusta naman? Sus, pwede mo naman kahit hindi boyfriend eh. Basta kung ako sa'yo, subukan mo na hindi ka magsisisi. Talaga? Eh kakasabi mo lang na masakit eh. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ako magsisisi. Eh ganun talaga.
talaga. Sakit muna bago sarap. At saka, kapag naka-experience ka na, mas magiging matured ka ng tingnan. Kasi syempre, marami ka ng alam. Tsaka, ano pa bang hinihintay mo? Mga dalaga na tayo, no? At normal lang na sa panahon natin ngayon. Huwag mong sabihin hinihintay mo pa yung kasal bago ka magpaano. Ang baduy mo, ha? Uy, hindi ah. Eh kaya nga subukan mo na. Maganda ka naman. Sexy. Ang dami nagkakagusto sa'yo. Mamimili ka na lang. Sino? Parang wala naman. Ano ka ba? Ang dami-dami kaya nagkakagusto sa isa school. Si Eman. Yun. Gwapo naman yun ah. Ayoko dun. Mukhang isentel eh. Madaldal. Lahat ng ginagawa nila ng jowa niya kinukwento sa barkada. Sa bagay, babae ka pa naman din. Ikaw ang madedehado sa bandang huli. Sino kaya? Si... Odi? Sino yun? Yung kinikwento ko sa'yo na cutie pie na anak ng kapitbahay namin. Yung matangkad at payat. Ah, oo, naaalala ko na siya. Yun! Pwedeng-pwede yun. Eh, teka, ano naman mangyayari yung plano? Ano yun, bigla ko na lang siyang hihilahin papasok sa kwarto tapos yun na? Luka-luka, ano ka, hayok na hayok? Girl, relax ka lang. Eh, paano? Magpa-cute ka muna. Magpaganda ka, magsuot ka ng sexy. Akitin mo, ganun. Sige, susubukan ko yan. Basta, siguraduhin mo lang na may alam yung Odi na yan. Baka mamaya wala rin palang alam. Boring yun, no? Dapat yung biyasa. Para hindi mo talaga makakalimutan yung first time mo. Yung bawat galaw, matatawag mo lahat ng santo sa sarap. Gusto ko yan! Naku, sinasabi ko talaga sa'yo, Amanda. Hindi ka magsisisi. Promise, kapag naranasan mo to, panigurado nga hanap-hanapin mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng kaibigan kong si Dayan, ay tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Dito ko mas nakita na dalaga na nga talaga ako. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko, pero totoo naman ang sinasabi niya. Sexy at maganda ako. Magsuot lamang ako ng sexy at magpa-cute sa lalaking type ko ay alam kong madali ko silang makukuha. Nung mga panahon kasing yun ay medyo nahihiya pa akong gumawa ng first move. Ni hindi nga ako nagbo-boyfriend kasi ayoko ng relasyon. Ayokong ikinukulong at kinokontrol ako. Naranasan ko naman ang makipag-momol o yung make-out lang. Pero sa tuwing mapupunta na kami sa mas mainit at mapusok na eksena, ay bigla kong pinipigilan. Nakakatawa dahil aminado ako na curious nga ako sa sex, pero takot at kinakabahan naman akong gawin yun. Pero ng araw na yun, Popoy, ay nakapagdesisyon na nga ako. Gagawin ko na ang isang bagay na matagal ko nang gustong maranasan. At si Odi ang gusto kong makauna sa akin. Maganda kasi ang katawan ni Odi. Hindi masyadong mamuscle ang katawan niya. Matangkad at gwapo. Alam kong crush niya ako dahil ilang beses ko na siyang napapansin na nagpapapansin niya sa akin. Kaya sigurado ako na isang pa-cute lang at konting lambing ko lang ay mahuhulog din siya sa patibong ko. Yan, maganda at sexy na akong tingnan. Mabuti na lang talaga binili ko to sa Divisoria. Papapakinabangan ko rin pala ngayon. Tatagdagan ko yung lipstick ko. Hindi ganun kapulay. Ayan, mas maganda. Ngayon ang araw ng binyag mo, Amanda. Galingan mo, ha? May tumatawag. Sino kaya to? Ay, si ate pala. Hello, ate? Bunso, dumating na ba dyan si On? Hindi pa, te. Huwag mong kalimutan yung Tupperware nila sa atin ha. Tapos buksan mo yung ref. May nakatabit yung ganista doon. Yung nakabalot sa dyno. Tapos mo kay On pagdating niya ha. Sige po, ate. Tapos wag mo na pala akong excited. Double shift kasi ako dito sa restaurant. Magsuso ka na lang dyan ng gusto mo. At bago ka matulog, iset mo lahat ng bintana dito ha. May dala naman akong sisya kaya isarado mo ng mabuti. Opo. O siya, tapos na yung break time ko. Mag-ingat ka dyan. Sige, bye-bye. Bye. Double shift si ate. Ibig sabihin, mamayang alas 11 pa yung matatapos. At mas lalong ibig sabihin na... umaayon sa akin ang panahon. Paniguradong si Odi na yan. Ayan, okay na ang itsura ko. Nandyan na! Hi. Amanda, ikaw pala nandito. Si Ate Eileen. Nasa trabaho siya. Pero binili na niya sa akin yung Tupperware.
pasok ka muna. Hahanapin ko muna kasi. Sige, salamat. Tara sa kusina. Anong itsura nga ulit nun? Si ate kasi hindi man lang ni-ready. Kaya maghahalongkat pa ako dito sa mga cabinet namin. 2 malalaki lang yun. Yung kulay yellow yung mga takip. Parehas na sila na itsura. Sige. Upo ka muna dyan. Hahanapin ko lang. Nasaan kaya yun? Ayun! Ay, ang taas. O di okay lang. Paabot naman, hindi ko kasi abot eh. Sige, walang problema. Kuha ko na, salamat. Ay naku, kami nga dapat na magpasalamat eh. Kasi parati na lang kaming hindi nakakalimutan ng mama mo na bigyan ng pagkain. Di bale, babawi kami ni ate sa susunod. Ako ang magluluto. Talaga? Marunong ka magluto? Oo naman. Swerte naman pala ng boyfriend mo. Hindi ka lang maganda, magaling ka pa magluto. Wala akong boyfriend, no? Maganda mong yan, wala kang boyfriend? Parang hindi naman ako naniniwala. Wala nga. Ay, oo nga pala. Yung longganisa na order ng mama mo. Teka, kunin ko lang sa ref ha. Ito, masarap yan. Natikman ko na yan eh. Mataba, siksik sa laman. Para sa akin, yan yung pinakamasarap na longganisang natikman ko. Maliban na lang kung may iba ka pang gustong ipatikim sa akin. Meron nga ba? Meron. Gusto mo matikman? Pwede ba? Pwede. Sorry, Amanda. Okay lang. Gusto ko to. Seryoso ka, okay lang? Baka dumadang siya tayo niya. Hindi, mamaya pa siyang gabi. Solong-solo natin ang buong bahay. Sige pa. Odi. Sige pa. Kwarto mo? Sige. Oops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Okay ka lang? Hindi na ba masakit? Hindi na. Nawala na nga eh. Kanina pa. Bakit? Bakit pumayag kang gawin natin to? Ako nakauna sa'yo. Kasi gusto ko. Tsaka ayos lang naman yun. Hindi ko naman ikamamatay na ikaw ang nakauna sa akin eh. Ang mahalaga, nakaranas na ako. Gulat nga ako eh. First time mo pero ang dami mo nang alam na galaw. Nanonood kasi ako. Nagbabasa tapos, syempre, nakuha ko na rin yun sa kwento sa akin ng mga kaibigan ko. Ayos ba? Oo naman. Ayos na ayos. Parang bihasang-bihasa ka na sa ganitong bagay. Teka, ibig bang sabihin nito, isang beses lang ito mangyayari? Bakit? Gusto mo pa ba? Ayos lang naman sa akin. Gusto ko pa eh. Ang tanong, kaya mo pa ba? Pag mo ako minamaliit, sana ito sa laban. Sagutin ko lang po. Hello, ate? Bakit? Nakuha na ba ni Audie yung mga Tupperware? Oo, nakuha na niya. Pati yung longganisa. Meron nga rin siyang dala eh. Pinatikim niya sa akin. Ang sarap. Talaga? Kinirahan mo ba ako? Hindi eh. Sobrang sarap kasi. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit parang hirap kang magsalita? Masakit yung tiyan ko. Sige na te, magbabanyo lang ako. Sige. Mag-ingat ka dyan, ha? Sige, bye. Teka, sobrang sarap. Ba't ka tumigil? Huwag kang titigil. Ang dami kong naging realization pagkatapos ng first time ko. Tama pala ang sinabi ng kaibigan kong si Dayan. Ito yung sarap na hahanap-hanapin mo. Na parang hindi sapat ang isang beses lang. Gusto mong ulit-ulitin talaga. At kahit nga umalis na doon si Audie sa bahay ay ramdam na ramdam ko pa rin ang mga halik niya. Yung lalim ng bawat paghinga niya.
yung pagdiin ng katawan niya sa akin. Kapag ka naalala ko ang mga ungol at kung papaano niya banggitin ang pangalan ko, ay nararamdaman ko ang init sa katawan ko. Hindi na naulit ang nangyari sa amin ni Odi. Ni hindi nga rin nalaman ni ate ang ginawa kong kalokohan sa loob ng bahay namin. Umakto akong parang wala lang, pero sa loob-loob ko, gusto ko pang maulit ang karanasan kong yun. Pero sa pagkakataong ito ay parang mas gusto ko yung mas mapusok, yung mas nakaka-excite, yung iba't ibang performance ang mararanasan ko. Ayoko ng boring na lalaki sa kama. Gusto ko ay yung nasasabayan ako sa lahat ng bagay. O mas maganda, kung nahihigitan pa nga, yung mga ginagawa ko. Kaya dahil doon ay natuto akong makipag one night stand sa kung kani-kaninong lalaki. Manliligaw ko man o nakilala ko lamang sa isang okasyon. Ang tagal ng babae mo. Sabi ng natin. Hello, babae. Nasaan ka na ba? Yun na nga, hindi na ako makakahabol. Bakit? Anong nangyari sa'yo? LTM, ma'am. Nakaiya sa ako kagabi. Emil, ba't hindi mo agad sinabi sa akin? Eh di sana hindi na ako tumuloy dito. Ano to, iinom ako mag-isa? Maraming tao dyan, maraming boy. Teka, ma'am, sinatawag ng manok ng trono. Eh, sige na, mag-enjoy ka na dyan. Bye! Sino kaya pwede naging biktima dito? Hi, I'm Alex by the way. And this is Francis. Hi, Hello, Amanda. mag-isa ka lang? May kasama sana. Kaso hindi na siya makakasunod. Medyo naiinip na nga ako eh. Wala akong kasama. Naiinip? Huwag kang mag-alala. Nandito naman kami. Papasayahin ka namin. Yun ay kung gusto mo kaming makasama. Sa gwapo niyong dalawang yan, ako pa mag-iinarte. Kayo nang bibiktima kayo ng mga first-timers. Di bale, kami na bahala sa'yo sa lahat. Talaga? Sa lahat? Baka naman hanggang salita lang kayo. Baka mainip ako. Dahil sinasabi ko sa inyo, mahirap akong sabayan sa lahat ng bagay. Sina-challenge mo ba kami? Bakit? Nag-challenge ba kayo? Hindi ko na kasalanan yan. Basta ako. Sinabihan ko na kayo. Sige kami dyan. Ano, game? Okay, game. Cheers? Okay, cheers! Ano, nag-enjoy ka ba? Oo naman. Sobra. Hindi ko inakala nakakayanin ko yung alam mo na, mga galaw mo. Ang galing mo pala. Pala? Ibig mo sabihin, minaliit mo yung kakayahan ko. Hindi naman masyado. Hoy, teka. Ano naman ako? Kanina pa kayong dalawa dyan Ako naman. Uy, naiinggit siya. Kanina pa kaya ako sa'yo? Ayaw mo mag-share? Nakaka-addict ka Thank you, boys. Hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa natin kagabi. Akala ko expert na ako. Hindi pa pala. Amanda? Sino? Ate ko. Ang aga naman ng bumalik. Sige na, magbihis na kayo. Teka, paano yun? Baka makita niya kami. Di diretso lang yun sa kwarto niya. Pagkalabas ko, lumabas din kayo na mabilis para hindi kayo makita. Sige na, Amanda? Sino kayo? Mga bisita ko. Mga bisita? Bakit pareha silang nakahubad? Magsilayas nga kayo dito! Layas! Ano ba, ate? Kayo? Tumigil ka nga! Alis! Umalis kayo! Bilis! Mga bastos! Anong kabastusan to, Amanda, ha? Talaga bang wala ka nang natitirang respeto sa akin? Talagang nagdala ka pa ng mga lalaki dito? Ano namang masama dun? Masama? Seryoso ka sa tanong mo? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit mo ba ito ginagawa? At anong mali sa ginagawa ko? Buti nga dito sa bahay eh. Huwag mo nga akong pakialaman. Hindi pwede yung sinasabi mo dahil kapatid kita. Simula ngayon ha, ayokong makikita kang may kasamang lalaki. Sa labas man yan o dito sa loob ng bahay. Mahiya ka nga. Kababae mong tao, ang baboy ng ginagawa mo. Alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi naiinggit ka lang. Palibhasa kasi. Hanggang ngayon, para kang halaman na natutuyot na dahil hindi man lang nadidiligan. Bastos ka! O bakit? Totoo naman, di ba? Ang boring kasi ng buhay mo. Kaya yung buhay kong pinapakialaman mo. Gagawin ko kung ano ang gusto ko dahil uulitin ko. Buhay ko to. Ako lang ang nakakaintindi sa sarili ko. Sige Amanda, mamili ka. Ititigil mo yung kahalayang ginagawa mo, magpapakatino ka, o lalayas ka dito sa bahay. Yan ang panakot mo sa akin? Eh di aalis! Wala namang problema doon. Mas mabuti pa nga yun para wala ng kontrabida sa buhay ko. Habang patanda ako ng patanda ay mas lalo akong naging hayok sa pakikipagtalik.
Hindi ako mapalagay kapag wala akong kaset sa isang linggo. At kapag meron naman kung saan kami abutan, ay doon na talaga namin gagawin. Naranasan ko na sa loob ng public CR, sa sinihan, sa loob mismo ng bus, at sa van. Nakakakaba sa una dahil baka mahuli ng wala sa oras. Kapag nakahanap na ng paraan, ay nakaka-excite rin pala. Pero aaminin ko na kahit naging masyado na akong naging mapusok, ay may mga gusto pa akong maranasan. Kapag wala talaga ay gumagawa na lamang ako ng paraan para makaraos lamang ako. Na alam ko namang naiintindihan na ng iba sa mga nakikinig ang ibig kong sabihin. Pero syempre, iba pa rin kapag may lalaki talaga akong kasama. Kapag kasi hindi ako nakakatikim ay nagiging iritable ako. Hindi ako mapalagay kaya gagawa ako ng paraan para lang maibsan ang init ng katawan na aking nararamdaman. Hashtag Dear MOR Hayok. Popoy, tinotoo ko ang sinabi ko kay Ate Eileen na aalis ako sa bahay at tumuloy ako sa inuupahan ng kaibigan kong si Dayan. Ginawa ko yon para maging malaya ako sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Walang kontrabida at walang huhusga sa akin. Ayoko na maya't maya ay may magsisermon sa akin at pangungunahan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Nang makaalis na nga ako sa poder ng ate ko, ay mas naramdaman kong mas malaya na ako. At dahil sa hindi rin naman ako nakatungtong ng college, ay puro paraket-raket lamang ang ginagawa ko. Ganoon pa rin ang ginagawa ko kung kani-kaninong lalaki ako nakikipag-sex. Kapag hindi ako nasarapan, ay hindi ko na tinatawagan ulit. Pero kapag nagustuhan ko, ay tatawagan ko siya para makaulit. Hanggang sa naisipan kong pumasok bilang escort girl para kumita ng mas malaking pera. Total naman ay mahilig ako. Bakit hindi ko na lamang pagkakitaan din, hindi ba? Nasasarapan na nga ako, kumikita pa ako ng pera. Ayan, okay na. Sarap talaga. Parang ikaw. Paano mo naman nasabi? Eh, hindi mo pa naman ako natitikman. Hindi pa ba halata? Sa ganda mong yan, marami ang naiinggit sa akin ngayon. Parang hindi naman. Oo, kaya... Tignan mo yung mga lalaki sa ibang table. Oh. Lalo na yung nandun sa dulo. Oh, panay ang tingin dito. Parang naghihintay lang yata ng pagkakataon na masolo ka nila. Well, sorry lang sila. Akin ka na ngayon. Kuya, wag po. Ang ganda mo talaga eh. Pwede ko bang pagsawaan to ngayong gabi? Depende sa kung magkano ibabayad mo. Kahit magkano. Sumama ka lang sa akin. Sige na. Hindi ka magsisisi. Ano pang hinihintay natin dito? Tara na. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang ganda naman ng kwartong kinuha mo. Akala ko sa mga pipitsugin lang tayo mag-check-in. Siyempre gusto ko mag-enjoy tayo ngayong gabi. Nagustuhan mo ba? Sobra. Ano, mag-umpisa na tayo? Para makarami. Okay. Ayan. Humiga ka lang sa kama at akong bahala sa'yo. Ako ang gagalaw. Ako ang magpapasarap sa'yo. Gusto mo ba to, ha? Ayan. Ganyan nga. Eh, ito. Alam mo, kahit may edad ka na, ang ganda pa rin ang katawan mo. Nakakasabi, nakakagana. Relax, may buong gabi pa tayong dalawa. Ganda mo kasi. Ako naman ang taya ngayon.
Sandali lang. Parang nahihirapan ako sa posisyon. Huwag kang ingay. Akong bahala sa'yo. Aray! Nasasaktan na ako. Yung kamay ko masyadong naiipit. Teka! Sandali lang! Ano ba? Ano ba? Huwag kang mag-inarte. Binayaran kita, di ba? Kaya ako ang dapat masusunod dito. Diyan ka lang. May kukunin lang ako sa bag ko, ha? Anong gagawin mo dyan sa tali? Tatali ko kamay mo. Para saan? Hindi naman ako aalis. Mas gusto ko kasi yung babaeng nakatali. Akin na kamay mo. Akin na. Aray, masyadong mahigpit. Hindi naman to kailangan eh. Akong bahala sa'yo. Wala kang gagawin. Ako ang gagalaw. Hindi. Akong bahala sa'yo. Pwede bang time out? Time out? Akala ko ba gusto mo na mag-umpisa para makarami? Baka gusto mo munang, Kamaingay. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo makakalimutan ang gabing to. Aray! Nasasaktan ako! Dahan-dahan naman! Sandali lang! Aray! Lumalabang ka na, ha? Alam mo bang mas gusto kong babaeng lumalaban, ha? Alilong, ha? Ha? Balik mo. Aray! Yan. Ang buko! Biniwan mo Sige buko! pa, sige pa. Nasasaktan ako! Ano ba? Gusto mo ba? Ha? Tama na! Yan. Tama na! Gusto ko bang bumulong ha? Gusto ko kasi yung sumisigaw eh. Yung maingay. Kasi sasarap. Okay? Ano gagawin mo? Ano gagawin mo dyan sa sinturon? Bakit mo hinuhubad yan? Sigaw mo pa! Parang awa mo na! Tama na! Itigil mo na to! Ayoko na! Tama na! Maawa ka sa akin! Tama na! Pagkatapos ng gabing yun ay nagkaroon ako ng mga ilang pasa sa katawan ko dahil sa mga paghahampas na ginawa sa akin ng customer ko. Halos hindi ako makabangon sa kama sa sakit ng katawan at wala rin akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lang. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng matinding takot sa buhay ko. Alam kong hayok ako sa sex popoy pero hindi ganoon ang gusto kong maranasan. Kung ano-ano kasi ang ginawa niya sa akin, iba't ibang bagay ang ginamit niya sa akin. Hampas dito, sampal doon, at sa bawat iyak at pagmamakaawa kong tama na, ay mas parang lalo siyang natutuwa. Parang nakipagtalik ako sa isang demonyo. Dering-deri ako sa sarili ko at hindi ko alam kung nasasabi ko bang na-rape ako dahil sa totoo lang ay pumayag akong sumama sa kanya. Trabaho ko ang makapagbigay ng aliw sa mga lalaki. Natatakot ako na baka hindi ako ang kampihan, na baka imbes na mabigyan ako ng hustisya ay mas lalo pa akong mahusgahan. Sa tuwing naalala ko ang pangyayaring yon ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Ilang araw akong nagkulong sa kwarto at wala akong ibang kinakausap. Ni hindi rin ako makakain ng maayos dahil palagi akong walang gana. Sa madaling salita ay parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko dahil sa isang gabi na sana ay isang bangungot na nga lamang. Ma'am, nasan ka na? Pauwi na ako. Dumaan lang ako dito sa club at kinausap ang boss ko. Sige, mag-iingat ka. Bye. Bye. Tagal naman dumating. Uwing-uwi na ako. Amanda? Uy, ikaw nga. Uy, oo nga, si Amanda. Musta ka na? Hindi mo na ba kami nakikilala? Alex, Francis. Nakikilala ko kayo. Okay lang naman ako. Good. Ang tagal ka rin namin hindi nakita. Busy ka ba? Tara, inom tayo. Oo nga, treat na namin. Thank you na lang. Pero kailangan ko na kasing umuwi. Ano ka ba? Masyado pang maaga oh. Tara na, minom muna tayo. Tapos, alam mo na yung susunod. Ano ba? Sorry. Hindi lang maganda yung araw ko ngayon. Oh, mas may rason pa para mag-inom tayong tatlo. Tara na.
Kung gusto mo, ulitin natin yung ginawa natin dati. Tatlo ulit tayo. Nasarapan ka naman doon, di ba? Pwede kami ni Alex. Mas gagawin nating wild year. Ayoko nga sabi. Ano ba, bitiwan mo ko. Sus, nagpapapilit pa eh. Tara na, mag-enjoy ka panigurado tulad nung dati. Ika na. Ano ba, sinabi naman bitawan niyo ako eh! Okay, fine. Hindi mo naman kailangan sumigaw. Okay ka lang ba? Basta ayoko sumama sa inyo. Umalis na nga kayo! Ano ba problema mo? Umalis na kayo! Gusto niyo ba tumawag pa ako ng pulis dito, ha? Ba't ka tatawag ng pulis? Inaano ka ba namin? Game na game ka naman dati. Anong arte yan? Pare, huwag mo na sabayan. Kita mong nagbawala na oh. Arte kasi! Pumayag nung una tapos ngayon pa-virgin kang umarte. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Umalis na nga kayo! Alis na! Aray! Layuan niyo Ano ba? ako! Huwag na niyo na akong kakausapin, ha? At lalapitan o hahawakan! Oo na, alis na kami. Hindi mo naman kailangan mahampas ng bag eh. Tara na. Huwag na kayo magpapakita sa akin! Mga bastos! Uy, Mams. Ayos ka lang? Ba't parang sasabog ka na sa inis? Wala. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. Para kapag sinabi kong okay lang ako, okay lang ako. Okay. Sabi ko nga eh. Pasensya ka na. Ang dami ko lang iniisip. Ma'am, seryoso na ako. Nag-aalala na ako sa'yo. Ilang araw ko nang napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Parati kang irritable. Nangyari ba sa'yo? Hoy, kinakausap kita. May nangyari ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, hindi ko na kasi maintindihan yung mga nakikita ko sa'yo eh. Parati kang nakakulong lang sa kwarto mo, walang imik. Hindi ko malaman kung wala ka lang ba talaga sa mood magsalita o may iniinda ka. Okay lang po. Panayang sabi mo na okay ka lang pero hindi naman yun yung nakikita ko. Sabihin mo bakit? Kasi... Kapag ba sinabi ko sa'yo kung ano nangyari sa akin, may magagawa ka ba? Wala, di ba? Pero mapapagaan ang loob mo. Dahil sigurado ako na hindi mababaw yung pinagdadaanan mo. Kilala kita, Amanda. Matapang kang tao, hindi kita nakikitang ganyan na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo ako maiintindihan. Lalo na ang babaeng katulad ko. Ni wala makakaintindi sa inyo dahil ganito lang akong babae. Walang maniniwala sa akin. Walang makikisimpatya. Kaya mas mabuti na lang kung hayaan niyo na lang ako. Huwag ka lalapit! Hindi ko kayo kailangan! Mas lalo ko pang inilayo ang sarili ko sa ibang tao. Takot akong malapitan o kahit man lang mahawakan. Natatakot akong maulit ang nangyaring trauma sa akin. Pero alam nyo kung ang mas nagpahirap sa sitwasyon, kung ano ang mas nagpahirap sa sitwasyon ko? Na kahit matinding takot at pandidiri ang naranasan ko, ay hindi pa rin mawawala ang kagustuhan kong makipagtalik. Kahit ayaw ng utak ko, mismong katawan ko ang parabang naghahanap ng sex. Hinahanap ang mga bawat halik at paghawak sa akin ng lalaki. Kahit anong pagpigil ang gawin ko, minsan ay masyadong matindi talaga ang pangangailangan ko. Kaya may mga pagkakataon na hinayaan kong magpadala ako sa uhaw na nararanasan ko. Nakipagtalik ako sa kapitbahay naming alam kong matagal na akong pinagnanasaan. Kung dati ay todo enjoy ako sa nangyayari, sa mga oras na yon ay umiyak ako. Biglang bumalik sa alaala ko ang ginawa sa akin ng customer ko dati at bigla na lamang akong nagwala. Pinagsasampal ko siya habang sumisigaw ako. Naiinis ako. Matagal ko nang alam na may problema sa akin, na hindi normal ang nararamdaman ko. Hindi normal na parang hindi ako mabubuhay kapag wala akong nakakasex sa loob ng 1 linggo. At mas lalo akong nahihirapan dahil hindi ko alam kung papaano ko maisasaayos ang sarili ko. Mabango naman kapag-umpisa na sa paglilinis. Okay naman po siya. Nag-a-apply naman po siya sa internet tapos... Oh, Amanda, gising ka na pala. Nandito ang ate Aileen mo. Anong ginagawa mo dito? Amanda, nakasalubong ko kasi si ate tapos nagkamustahan. Nabanggit ko sa kanya na magkasama tayo dito sa inuupahang apartment. Kaya ito, sinama ko na siya.
Gusto ka rin daw kasi niyang makausap. Busy ako. Marami akong gagawin ngayong araw. Ano man lang yung mag-usap tayo saglit. Ilang taon tayong hindi nagkita, Amanda. Itataboy mo pa ako ngayon. May pupuntahan pa pala po ako. Sige po, mauna na ako. Bye. Ano bang nangyari sa'yo? Matagal na kitang gustong makausap dahil gusto kong sa'yo mismo manggaling. Kung totoo ba yung sinabi sa akin ni Leia? Ang alin? Na escort girl ka raw. Na nagpapabayad ka kapalit ng... Totoo ba yan? Bakit mo pa tinatanong kung alam mo ng sagot? Talaga bang gusto mong sirain ang buhay mo? Wala ka na ba talagang matinong gagawin? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo maiintindihan kung bakit ko ginawa yun. Kung bakit pinasok kong ganong klaseng mundo. Bakit nga ba? Dahil sa pera? Dahil umaasa ka na baka kapag ganun yung trabaho mo, gagaan ang buhay mo, yayaman ka. Amanda, nagkakamali ka? Ikaw mismo ang bumaba sa sarili mo. Hindi ka man lang ba nahiya, ha? Kahit man lang dyan sa sarili mo? Uulitin ko, hindi mo ako maiintindihan. Kaya tumigil ka na lang dyan at umalis ka na. Yan ang mahirap sa'yo eh. Ang taas ng pride mo. Parati mong iniisip na kaya mong sarili mo. Na hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Diyos ko naman! Nandito ako, oh. Ba't hindi ka humingi sa akin ng tulong? Hindi mo ako kayang tulungan. Yan ang akala mo. Alam ko nahirap din ako sa buhay. Parating sakto lang ang pera ko. Pero kapatid kita. Kaya kahit mahirap, gagawa ako ng paraan para tulungan ka. Hindi mo nga ako kayang tulungan dahil hindi pera ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon. Eh ano nga kasi? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Para malaman ko kung bakit pilit mo sinisira yung buhay mo. Kapatid kita. Alam mong hindi kita kayang tiisin. Di mo naman kailangan gawin yun eh. Kailangan kong gawin yun. Kasi hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin sa sarili ko. Total naman, ganong klase na akong babae. Kung sino-sinong lalaki nakakasex ko para lang mawala yung nararamdaman ng katawan ko. Wala eh. Araw-araw, naghahanap ako. Kaya yun, naisip ko, sige, pagkakitaan ko na. Nasasarapan na nga ako, nagkakapera pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Adik ako sa sex. Hindi ko alam kung kailan at paano. Pero dumating na lang ako sa puntong hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakatikim ng lalaki. Nag-umpisa lang naman ako sa subok eh. Pero hindi ko alam na darating pala ako sa puntong hindi ko kayang kontrolin ng sarili ko. Bakit hindi mo sa akin sinabi? May magagawa ka ba kung sasabihin ko sa'yo? Wala naman eh. Dahil hindi mo nararanasan kung anong nararanasan ko. Hindi mo alam yung pakiramdam na kahit ang baba na ng tingin mo sa sarili mo, hindi mo mapigilan na hanapin yung halik, yung madiin, yung parang uhaw na tikman ka. Yung kahit anong pambabastos na ginagawa sa'yo, hindi mo magawang magreklamo kasi gusto mo. Kahit ayaw ng utak mo, yun ang hinahanap ng katawan mo. Diyos ko, alam mo yung pakiramdam na napagsamantalahan ka na. Binababoy ka na. Kahit gusto mo na magbago, umalis sa ganong buhay, hindi mo magawa kasi hindi maalis yung kate. Naghahanap pa rin ng sex ang katawan ko kahit ayoko na. Ate, diring-diri na ako sa sarili ko. Patuloy mo. Hindi ko alam na ganyan na pala yung nangyayari sa'yo. Ate, tulungan mo ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko mawalan ako ng respeto sa sarili ko. Gustong-gusto ko na makawala sa kung ano meron ako. Kasi hindi ko na alam kung ano yung nangyayari sa akin. Ayoko na, ate. Ayoko na. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng pwedeng tumulong sa'yo. Aayusin natin ito. Hindi mo na kailangan harapin ng mag-isa. Dahil hindi kita iiwanan. Tama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagpatingin sa sitwasyon na meron ako. Marami ang nagsasabi na magpatingin na raw ako sa isang psychiatrist, pero ang problema ay wala naman akong pera para kumonsulta. Nagpapasalamat na lamang ako dahil nandyan ang Ate Eileen ko para tulungan ako na makapag-ipon.
Araw-araw, isang malaking pagsubok sa akin na pigilan ang sarili ko na huwag maramdaman ang pangangailangan ng katawan ko. Pero habang hindi pa ako nakakahanap ng tulong ay ginagawa ko ang lahat para maging okay. Nagdoble kayod ako sa pagtatrabaho. Ipinasok ako ni Ate Eileen sa pinapasukan niya para makapaghanap buhay na rin ako. At maliban doon ay nag-online selling na rin ako ng mga damit. Ginawa kong busy ang sarili ko para hindi ko maisip ang pakikipag-sex. Gusto ko nang gumaling. Gusto ko nang maging maayos ang buhay ko. Gusto ko nang maging normal na tao ulit. Alam kong magiging mahirap pero gagawin ko ang lahat. Huwag lamang akong bumalik sa dati kong kinahihiligan. Dito ko natatapusin ang sulat kong ito. Sana ay maging isang malaking aral ito sa marami sa inyong nakikinig. Gusto ko rin sanang maging inspirasyon ng buhay ko sa lahat. Na kahit na naging magulo at hindi maganda ang buhay ko dati, ay heto naman ako. Pinipilit na magbago. Pinipilit na huwag mawalan ng pag-asa na magiging maayos din ako. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Amanda. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Tao po! Ninang! Aba, Jerome! Ay, halika. Tuloy kayo na, anak. Ako na sorpresa naman ako sa biglang pagdating mo. Sinadya ko pong sorpresahin kaya hindi ko sinabing darating ako ngayon. Ay, halika. Nakakatuwa naman. At ang gwapo mo, ha? Uy, ilang taon ka na ba ngayon? Oh, matanda na ho ako, Ninang. 28 na ako. Ay, sus, bata pang edad yan para sa mga lalaki. Ay, teka, hay, kukuha kitang merienda. O kaya, sumama ka na lang sa akin sa kusina. Iwan mo muna dito sa sala sa maleta mo. Apa, wag mo kayo mata ng tao, kaya ho ako. Ay, sobra kasi ako natuwa nung makita kita. Ay, tamang-tama, may sandwich pa rito. At saka ito, juice. Oh, ayan, magmerienda ka. Salamat po. Hindi pa rin kayo nagbabago, Ninang. Oh, Nung buhay pa si Mama, pag nagpupunta kami rito, aligaga kayo sa pag-aasikaso sa amin. parang kapatid ko na mama mo. Siya nga pala, ano't bigla kang napaluwas? Kuwan po, kasi nilipat ako ng company namin dito sa Laguna. Kaya maghahanap po ako ng apartment dito sa Santa Cruz. Ano? Abay, maluwag itong bahay ko. Naku, ikaw na bata ka. Magtatampo ako kung mangungupahan ka pa ng apartment. Dito ka na lang sa akin tumira. Medyo malayo ng konti sa papasukan kong mall ang bahay ni Ninang Amelia. Pero okay na rin. Pakotse naman ako ng company eh. Ako, kababaeng yun. Parang wala sa sarili. Ganito mo eh. Miss! Ano ba naman? Papakamatay ka ba? Sorry po. Sorry. Mukhang problemadong babaeng yun. Hindi ko siya dapat sinigawan. Kaya nabigla rin ako eh. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Jerome, kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Ayos na po, Ninang. Parang meet and greet lang. Formal lang po akong pinakilala ng general manager bilang assistant ng GM sa mall operation. Oo nga pala. Nag-graduate ka ng BS Economics sa isang kilalang university sa Davao. Tama ba ako? Opo. Kaya hindi ka takataka na kahit napakabata mo pa, assistant ka na ng general manager ng isang kilalang mall. Bakit napatitig ka sa portrait ng kinakapatid mo? Itong huli na lang po namin nabalitaan na namatay na pala anak niya, Ninang. Kung sinabi niyo sa amin ni Papa, siguro nakapunta kami rito noon. Hindi ko na kayo inabala. Nang time na yon, alam ko nagluluksa pa rin kayo sa pagkamatay ng mama mo. Hindi rin ako nakapunta sa Davao nang pumanaw ang kaibigan ko. Okay lang po yun. Kung minsan, hadlang ang distansya ng ating mga lugar upang maipakita sa isa't isa ang pagdadamayan. Naintindihan ko po yan. Siya nga pala, nung huli kaming magkausap ng papa mo,
Sabi niya, may girlfriend ka na raw at mukhang yun na raw ang magiging kapalaran mo. Kayo pa rin ba? Huwag na po natin siyang pag-usapan nila. Ha? Ayoko na pong maalala babaeng yun. Laylay, ano ka ba naman? Sabi mo, munti ka nang mabundol ng kotse? Oo, Renzel. Buti nakapag-planning lalaki, pero muntik na ako. Konti-konti na lang. O sigurado, sinigawan ka ng driver. Ano pa? Ang sungit niya eh. Ang lakas ng sigaw sa akin. Ang laki pa naman ng boses. Siyempre, magagalit yon. Kasi, kung nabangga ka niya, ay abala yun. Pero issue rin sa kanya yun. O ano naman sabi mo? Wala. Makakapagsalita pa ba ako nun? Eh, alam kong kasalanan ko naman. Eh, yun, napatakbo na lang ako. Ikaw talaga? Kasi naman mag-iingat ka, lalo na sa pagtawid. Hindi na tulad ng dati dito sa atin sa Santa Cruz. Nung mga bata pa tayo, medyo madalang pang sasakyan. Ngayon, parang may nila na rin. Hindi ko naman kasi napansin. Sigurado lumilipad na naman yung isip mo. Yun na naman ba ang gumugulo sa isip mo? Yung ginawa ni Malaya? Kahit mahigit 1 taon nang nakakalipas, guilty pa ako sa nangyari sa kanya. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Papa ni Jerome itong tumatawag sa cellphone. Hello, paring Vener. Hello, Maring Amelia. Kumusta na pare? Napatawad ka. Tinawagan kong inaanak mo. Sabi niya, dyan pala siya ngayon nakatira sa'yo. Aba, oo. Gusto maghanap ng apartment na marerentahan. Sabi ko naman, bakit pa siya uupa? Narito naman ang bahay ko. Bigla pala siyang inilipat ng kumpanya nila dito sa Luzon. Ang totoo, nag-request ang mapalipat sa branch nilang malayo dito sa Davao, Mare. Hindi sa sadyang inilipat. Ha? Oo. May pinagdaraanan ng inaanak mong yan. Isa pa, masama rin ang loob niya sa akin eh. Bakit? Mare, minsan, papasyalan lang ako dyan, ha? Saan ako magkakwento? Basta bahala ka na muna sa inaanak mo, ha? Okay. Huwag ka mag-alala. Parang anak ang turing ko kay Jerome. O sige pare, bye. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Good afternoon, sir. Formal wear po ba? Suit, long sleeve po? Necktie? Thank you. Hindi ako kilala ng mga sales lady. Akala nila customer ako. Nag-inspect lang ako dito sa department store para makita ko kung anong mga dapat na improvement. Nagaling na naman tayo sa ladies wear section, Laylay. Gusto mo bumili ng blouse? Ang gulo mo, ha? Kanina sabi mo signature pants ang bibili mo. Ay, ngayon blouse na? Kasi naman bumibili pa ako. At saka gusto ko maging pamilyar dito sa loob ng department store. Kasi dito ako ma-assign. Wow, Laylay? nakapay ka dito? Parang natatandaan ko mukha ng mapangit to. Siya yung munti ko nang mabundo noong isang linggo. Lapit ako, sorry ako. Excuse me. Ay, hi! Ano yun? Kuhan, para kasing namumukhaan ko yung kasama mo. Ha? Siya yung munti ko nang mabundol sa highway noong linggo. Tama ba ako, miss? Hoy, Lai! Siya pala yun? Ako nga. Sorry kasi parang wala ako sa sarili ko noon. Don't say sorry. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Nasigawan kita. Hindi ko dapat ginawa yan. Kasalanan ko naman. No. Naging bastos ako. Dapat inintindi ko na problemado ka naman at umiiyak. Anyway, ako si Jerome. Pwede ko bang malaman ang pangalan yung dalawa? Ay, ako si Renzo. Renzo. Siya naman si Laylay. Ay, ano ba naman, Renzel? Laylay? Oh. Nickname ba yun? Bakit Laylay? Kasi, Esmeralda yung buo niyang pangalan. Ang haba nga no? So, yun yung naging palayaw niya. Hindi na yun nawala hanggang magdalaga kami. I see. Inuulit ko, Laylay. Sorry ha, napagtaasan kita ng boses. Ha? Sige, mauna na ako sa inyo. Sige.
gwapo niya. Alam mo, feel ko, lumuwag yung garter ng bikini ko. Gaga? Laylay. Kakaiba nickname niya. Maganda siya. Pero mukhang mailap ang mga mata. Katulad ko kaya siya na meron ding mapait na pinagdaraanan. Nay Sonia, pasensya na po ha. Kasi sinama ko sa magabong paglalakwadyo tong si Laylay. Ay, nako, gusto ko nga para malibang yan. Iyak lang kasi ng iyak pag darito sa bahay. Nay! Eh, totoo naman ah. O, bakit? Nahihiya ka pa ba sa matalik mong kaibigan? Alam din naman niya ang buong pangyayari. Oo nga naman, Laylay. Ikaw talaga. Nahiya ka pa ba sa akin? Okay. Thank you sa maghapong gala. Nalibang ka ba? Oo. Thank you. Nay Sonia, alam niyo po, meron nakipagkilala sa amin sa mall. Ay, ang gwapo. Oh? At napansin ko po ha, malagkit ang titig dito sa anak niyo. Ewan ko lang, pero parang may kutob ako na manliligaw sa kanyang lalaking yun. Hoy, ano ka ba? Paano ko liligawan nun? Eh, nakakilala lang naman natin yun sa department store. At saka, mali ba ng lalaking yun kung saan ako nakatira? Hoy! Pag pag-ibig ang gumawa ng paraan, walang imposible. Ay, nako. Oh. Umuwi ka na. At nang makapagpahinga ka na rin, puro kalokohan. Ay, hindi pa ako uuwi, ano? Dito ako magdi-dinner. Di ba, Nay Sonia? Oo nga naman. Kasabay na natin maghahaponan ng kaibigan mo, Laylay. Bakit mo naman siya pauwi na agad? Ano ba ito nangyayari sa akin? Bakit hindi maalis sa isip ko mukha ng babae yun? Jerome, mag-behave ka, ha? Umalis ka sa Davao dahil may tinatakasan kang mapait na karanasan. Tapos ngayon na heto ka na naman. Na-attract ka sa isang babaeng hindi mo lubos na kilala. Jerome! Oh, Ulysses, ikaw pala. May kailangan ka, pare. Sorry, Dre. Naistorbo ko yata ang pag-iisip mo. Oh, hindi naman. May naalala lang ako. O ano? Ready ka na ba? Saan? Nakalimutan mo na ba ang billing ni GM? Sa'yo inassign ni Sir ang final interview ng mga applicant. Oh, yes. Thank you. May mga i-interview nga pala ako ngayong Monday. Nariyan na sa labi ang mga applicant. Final interview na yon. Dumaan na sa ibang interviewer. Mamaya, isa-isa na silang papapasukin ni Melba sa office mo. Bahala ka na sa kanila, ha? Oh, sige pare. Thank you ulit, ha? Ako na bahala ron. Sana naman, matanggap ako sales lady sa mall na ito. At least, medyo malapit lang dito sa amin, isang sakay lang. Kesa naman mamasukan ako sa Maynila, dito na lang. Next! Princess Ventura! Sir? Ikaw na. Pumasok ka na lang sa pito ang yun. Yes, sir. Final interview ko na. Sana makapasa ako. Ano ba to? Parang nanginginig yung mga tuhod ko. Oh Lord, tulungan niyo po ako. Ayan na, bubuksan ko ng pinto ng opisina ng interviewer. Good morning, sir. Good mo. Ikaw? Ikaw yung kasama ng babaeng munti ko nang mabundol, di ba? Kayo yung nakita ko sa department store. Ha? Ako nga po, sir. Manager po pala kayo dito. Assistant lang. Ang liit talaga ng mundo. Have a seat. Ay, thank you, sir. Nagulat talaga ako. Pareho tayo. Nagulat din ako. At aaminin ko, natuwa akong isa ka sa mga aplikante. Yan ang totoong nangyari, Maring Amelia. Pero talagang nakatakda ng kanyang promotion eh. Tamang-tama naman, umalis na yung dating assistant ng general manager dito sa mall malapit sa inyo. Kaya yun, ang inaanak mong inilagay.
Nagpakasal sa iba ang girlfriend ni Jerome? Oh, buntis daw eh. Ibig sabihin, noon pa talaga siya pinagtataksila ng babaeng yun. Ang dami talagang babaeng salawahan. Awang-awa ako noon dyan kay Jerome. Dati naman hindi yan umiinom. Pero nung mangyari yun, araw-araw naglalasing yan. Mabuti naman, nakarecover agad. Ang alam ko, kaya siya nagpalipat ng destino ay para makarecover. Mukhang nakaka-recover na nga siya, pare. Pansin ko sa anak mo, medyo masaya na siya ngayon. Hindi tulad nung bagong dating pa lang siya. Padalas nakikita ko natitikilan. Ay, sana nga'y makarecover ng anak ko, Maria. Nang umalis siya sa Davao, ang panalangin ko, alam mo ba? Makatagpo siya ng babaeng papahid sa kanyang luha. Ay, naku, Layla, hindi ako nagbibiro, no? May mataas na posisyon pala sa mall na pinag-applyan ko yung lalaki na muntik na makabundol sa'yo. Oh? Paano mo nalaman? Eh, siya yung nag-final interview sa akin. Nagulat ko nga eh. Talaga? Oo. Ano nangyari sa final interview mo? Ay, nako. Ang layo ng ginawang final interview sa akin. Hindi konektado sa trabaho. Ano ibig mong sabihin? Tungkol sa'yo mga tinanong. Ano? Oo. Kung matagal na raw ba tayo magkaibigan, kung ilang taon ka na raw ba, kung meron ka namang boyfriend, mga ganong tanong. Basta obvious na obvious. May tama sa'yo si Jerome. Naku ha, kung maka-Jerome ka dyan, kala mo close na kayo. O, siya naman nagsabi eh. Huwag ko na raw siyang tatawagin ni Sir Jerome. Pero, gusto ko mag-sorry sa'yo. Bakit ka magsasorry sa akin? Kasi sabi ni Jerome, tanggap na raw ako. Pero sa isang kondisyon. Oh, anong kondisyon? Ibigay ko daw sa kanya yung cellphone number mo. At pasado na raw ako sa final interview. At ibinigay mo naman. Eh, kaya natanggap na ako eh. Meron na ako trabaho. Bromhilde, ka talaga! May nag-text. Sino kaya to? Oh, kaninong number to? Huwag ka sanang magalit. Hiningi ko sa friend mo ang cellphone number mo. Gusto kong maging kaibigan ka. Mag-friend request ako sa'yo sa Facebook, ha? Jerome. Ito yung lalaking muntik na makabundol sa akin? Oh, anong gagawin ko? Oh, Ransel. Kumusta ka dito sa pwesto mo? Okay lang po, sir. Medyo nakakangawik lang tumayo buong maghapon. Tiis-tiis lang. Trabaho natin yan, eh. Siya nga pala. Hindi ba uli mamawasyal dito sa mall yung kaibigan mo? Ay, sa day off ko po, sir. Yayayain ko siya. Sir ka na naman dyan. Jerome na lang. Nakakaasiwa kasi boss ko kayo dito. Okay lang yun. Pakisabi mo naman sa friend mo. I-accept niya yung friend request ko sa kanya sa Facebook. Kasi tinitignan lang yung mga message ko eh, pero walang reply. Hayaan mo, kakausapin ko. Kasi meron pinagdadaanan yun eh. Anong pinagdaraanan? Ay, ayoko maging madaldal. Baka kasi magalit sa akin si Laylay. Basta, ikaw na lang magtanong sa kanya. Pag naging magkaibigan na kayo, ayoko siyang pangunahan. Laylay, anak. Kaninang nagpunta rito yung kaibigan mo sa Renzel. Narinig kong may nakikipagkaibigan daw sa'yo. Pero dinededma mo lang. Kayo na ya. Lihim pala kayo nakikinig sa amin, ha? Ito naman, oo, narinig ko lang naman eh. Hindi ko naman sinadya. Pero bakit nga ba ayaw mo makipagkaibigan daw sa tao? Ay, natatakot po ako, inay. Ano dapat mo ikatakot? Hindi ko pa rin po nakakalimutan ang nangyari sa amin ng una kong boyfriend. Ibaon mo na sa limot yun. Nakaraan na yun eh. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, anak. Dahil wala kang kasalanan sa nangyari. Pero hanggang ngayon po, ayaw akong patahimikin ang konsensya ko. Madalas natutulala pa rin ako pag naaalala ko siya. Madalas kahit naglalakad ako sa labas, naglalo lang ako napapaiyak. Alam mo, anak, madalas ko itong marinig noon na ang gamot daw sa kabiguan sa pag-ibig, pag-ibig din. Ano pong ibig ninyo sabihin? Ay, huwag mong sara ng puso mo sa posibleng pagpasok ng panibagong pag-ibig.
Kung may gusto makipagkaibigan sa'yo, aba, tanggapin mo. At kung may damdamin lalago sa pakikipagkaibigan yon, hayaan mo. At tingnan mo kung saan yon hahantong. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Yung ibang lalaki, pag nabigo sila sa pag-ibig, umiiwas sila sa mga babae. Nangyari ba sa'yo yun? Sandali lang ako nagbukmok nilang inom-inom ng konti. Naglasing para madaling makatulog. Pero naiisip ko, hindi yun ang tamang way para harapin ang kabiguan. O ano ang tamang paraan sa palagay mo? Huwag sara ng puso. Hayaan ko lang na matrak uli ako sa ibang babae. Oh, very positive kang tao, anak. Kasi naisip ko rin ang isang lalaki pala, hanggat hindi nakakasal, dapat pala lagi siyang naghihintay ng tamang babaeng mamahalin niya. Kung iiwas ka makipag-close ulit sa ibang babae, how would I know na siya na pala yung matagal ko nang hinihintay? O may natagpuan ka na dito sa Laguna? Para pong gano'n na nga. Oh. Maganda siya. At nararamdaman ko, gusto ko siya. At gusto ko rin siyang makilala. Ninang, nagsisimula pa lang po ako para maging close kami. Kapag naging malinaw na lahat, ipakikilala ko siya sa inyo. Laylay, sige na naman. I-accept mo na yung friend request sa'yo ni Jerome sa Facebook. Oo na. I-accept ko na. Kulit mo talaga. Kasi ako naman yung laging kinukulit ng taong yun. Pag nag-i-inspect siya doon sa mga pwesto sa department store. Tapos sabi niya pa nga, ang hina daw niya sa akin. Kasi hindi ko raw siya mabackupan sa'yo. Magpapahiya na tuloy ako eh. Huwag ka na mag-worry. In-accept ko na. Talaga? Oo. Oh, ayan ang ebidensya. Tingnan mo sa FB ko, dito sa cellphone ko, oh. Ayan, oh, friends na kami ng boss Oo mo. nga. Sigurado matutuwa yun. Yes! Ba't napasigaw ka? At mukhang ang saya-saya, di ba? Sorry, pre. Na-excite lang ako eh. May napasagot ka sa Facebook. Hindi ko siya napasagot. Hindi ko pa naman kasi nililigawan eh. Pero tinanggap na niya ang friend request ko. Prospect pa lang. Patingin nga ng picture. O yan o. Tingnan mo. Oh, Maganda, di ba? maganda nga. Actually, best friend siya ng isang sales lady natin. Aba, Dre, mukhang tinamanga sa kanya. Matagal uli ako naghintay na ganitong damdamin, pare. At ngayong nakadama uli ako ng ganito, gusto kong makita. Gusto kong makita kung saan ako dadalhin ang damdamin ito. Renzel, ang bilis naman itong Jerome na boss mo sa mall. Bakit? Ano mabilis? Kagabi, nakipag-chat siya sa akin. Oh. Ayaw ang tumigil eh. Lagpas 11 na ng gabi ha, nag-chat pa rin kami. O bakit hindi mo sabihin sa kanya na gusto mo lang matulog, na inaantok ka na? Syempre naman, nakakahiya rin. Baka sabihin niyang rude ako. Ang sabihin mo, nag-i-enjoy ka rin ka-chat siya. O ano, tatanggi ka? Konti. Oh, the arts, kita mo? Pero sabi ko nga, ang bilis naman talaga ng Jerome na yon. Biruin mo, nagyayaya na agad na magkita raw kami. Okay naman yun. Total, nagkita na naman talaga kayo, di ba? At saka, mag-move on ka na rin. Kalimutan mo na yung pangit na nangyari doon sa una mong boyfriend. Laylay, kung ako ang tatanungin mo, tama naman yung kaibigan mo eh. Kalimutan mo na yung masakit na nangyari noon. Sabi nga niyo mga kabataan, aba, mag-move on na. Nakakaramdam pa rin po kasi ako ng guilt, Nay. Hindi mo naman kasalanan yung nangyari. Nagkataon lang na mahina ang kanyang karakter. Kaya ginawa niya ang bagay na yun. Maniwala ka sa akin. Pag hindi mo binuksan sa tawag ng ibang pag-ibig ang puso mo, lagi na lamang takot ang mananahan dyan. At kapag nasanay ka na sa takot, baka nga tumigas na yan at hindi na matutong tumibok sa iba.
nakakapanibago. Mag-isa lang akong nagsimba. Madalas, magkasama kami nagsisimba ni Renzel. Pero kahit linggo, obligado na silang mag-duty ngayon. Peak season na raw kasi ngayon eh. Marami ng customers mga department store. Hi! Magandang umaga. Ha? Jerome? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Laylay, salamat. Pinagbigyan mong paanyaya kong mag-lunch sa restaurant na ito. Mapilit ka eh. Huwag kang ma-offend, ha? Bakit parang masyado kang aloof? Ha? Sige, huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo. Kain ka lang. Bago pa lang tayong magkakilala, inaasahan mo bang magkakwento na ako sa'yo ng mga personal na bagay sa buhay ko? Ano, hindi nga. Nung araw na muntik lang kitang mabundol sa highway, bakit ka umiiyak nun? Mukhang emosyonal ka. At sa tindi ng pag-iyak mo, hindi mo nakita napaparating yung kotse ko? Juan, kasi galing ako sa Memorial Park. May dinalaw akong puntod. Puntod? Puntod ang parents mo? Patay na rin ang father ko, pero sa probinsya namin sa Bicol siya nakalibing. Iba yung dinalaw ko dito. Oh, I see. Pagkatapos natin kumain, pwede ba kitang ihatid sa bahay niyo? Ha? Please, sige na. Magiging prangka ako sa'yo, Relay. Gusto kong ito lang maging simula ng malalim na pagkakaibigan natin. At kung po pwede, gusto kong lumampas pa ron. Tagal kong naghintay na makadama uli ng ganitong damdamin. Ay, nagsisimula na nga dumagsa yung mga tao sa mall. Simula na kasi ng peak season. May nag-text? Oh, si Sir Jerome yung nag-text. Bakit kayo? Renz, thank you sa information na magsisimba ang kaibigan mo. Eto, nagkita na kami. At magkasabay na nagla-lunch sa isang restaurant. Sorry, Laylay. Naging makapili ako. Pinagkanulo kita kay Sir Jerome. Nagsimba lang naman tong anak ko, pero bakit tatraso masyado? May iba pa sigurong pinuntahan niyo. Sa tapat ang gate namin huminto yung kotse. Kanino na naman kayang kotse to? May naghatid na lalaki kay Laylay? Nay? May kasama po ako. Si Jerome. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Halika kayo. Tuloy kayo. Laylay, papasukin mo ang bisita mo. Mukhang masaya ang inaanak ko Anong balita? Dinang, naka-first base na po ako sa babae gusto kong pormahan. Nakita ko siya sa simbahan. Tapos, naisama ko siya mag-lunch. Tapos, nagpahatid pa siya sa akin. Nakilala ko na nanay niya. Aba, maganda! Kaya nga po masaya ako Masaya rin ako para sa'yo. Ibig sabihin yan, nalimot mo na talaga ang dating kasintahan mo na nang-iwan sa'yo. Noon ko pa siya nalimot, Ninang. Mahigit 1 taon na rin naman mula nang magpakasal siya sa ibang lalaki. Pero masayang-masaya po ako kasi tagal kong hinintay na dumating uli sa akin ang ganitong damdamin, Ninang. Yung muli akong magmamahal. Laylay, ha? Kwento sa akin ni Nay Sonia. Madalas nasa inyo si Jerome. Tuwing Sunday daw, magkasama kayo nagsisimba. Palasimba naman talaga ako, di ba? Kaso maaga pa naroon siya lagi sa bahay pag araw ng linggo. Sabay na kami. Seryoso siya talaga sa'yo, ha?
Alam mo, nagugulat nga ako sa Jerome na yun. Masyadong agresibo. Ang bilis. Biro mo, gusto agad akong pasagutin. Eh, ilang buwan pa lang kami magkakilala. Ay, ano ka ba? Hindi na uso ngayon yung matagal na ligawan. Yung iba nga kindatan lang, okay na eh. Ay, hindi naman ako ganun, ano? Eh, kung ikaw ang babae, payag ka ba? Sa kindatan lang. O, syempre hindi rin. Okay, tamo na. Pero, ang maipapayo ko sa'yo, huwag mo na pakawala si Sir Jerome. Guwapo na. May mataas pang posisyon sa trabaho. O, pabor pa sa akin. Oh, at bakit naman magiging pabor sa'yo? Ay, syempre, best friend kita. Mm. Kung magiging boyfriend mo siya, o di mag-best friend na rin kami. O di nakasandal ako sa padero sa trabaho, best friend ko, ang aking boss. Ano ka? Lai? Natatandaan mo ba kung kailan tayo nagkakilala? Magsi 7 months na. Bakit mo naitanong yan? Maigli pa ba sa yung 7 months para malaman mo kung may pagtingin ka rin sa akin o wala? Jerome, Ako, sure na ako sa sarili ko. Mahal kita. Aaminin ko sa'yo. Nagdaan ako sa isang malungkot na karanasan sa pag-ibig. Pero hindi ako katulad ng ibang lalaki na nagmumukmuk. ako rin. May malungkot akong experience sa una kong boyfriend. Kung bibigyan mo ako ng chance, malaki ang posibilidad na mag-click tayo bilang magnopyo. Kasi pareho tayong nakaranas masaktan. Yun daw mga taong nabigo na, mas maingat na silang humawak ng relasyon. At promise, sa akin, hindi ka naiiyak. Jerome, ang kamay ko. I love you. Jerome. Hindi man ikaw ang unang pag-ibig ko. Pinapangako ko. Gusto kong ikaw na ang huling babaeng aking mamahalin. Matagal kong hinintay na muling tumibok ng ganito ang puso ko. Wala kang dapat ikatakot. Hinding-hindi ko sasaktan ang damdamin. Sana mapapayag mo agad ang bagong girlfriend mo na maipakilala sa akin. Ako, excited na ako mamit siya. Sana nga po, Ninang. Ay, oo nga pala. Salamat. Sinama niyo ako dito sa Memorial Park para dalawin ang puntod ng kinakapatid ko. Oo nga, magbe-birthday na kasi siya. Kaya dadalhan ko ng bulaklak at magtitirik ako ng kandila. Oh, itabi mo na dyan ang kotse. Yan ang puntod niya. Ayan po. Ako na po yung kukuha ng dala natin bulaklak sa maliit na basket. Magdadalawang taon na ngayon mula nang iwan ako ng kinakapatid mo, Jerome. Pero hanggang ngayon, parang hinihiwa pa rin ang puso ko pag naaalala kong wala na siya. Ano po bang ikinamatay ni Malaya? Juan, nagkasakit siya. Ay, sindihan na natin itong kandila. Ako na po, Ninang. Sige. Ayan na. Yan, dito natin ilagay. Ayan. Siguro, pwede tayong magdasal para sa kinakapatid mo. Pati ako, kinikilig sa pagkakaroon ng best friend ko ng bagong boyfriend. At least, magiging masaya na siya ulit. Mabait ang kaibigan ko. Deserve niyang lumikaya ulit sa pag-ibig ng iba. Jerome, dito ka lang sa salas, ha? Ikukuha kita ng merienda sa kusina. Igagba kita ng juice. Sige. Ay, teka pala. Ano bang gusto mo? Juice o coffee? Ikaw sana ang gusto kong merienda eh. Ano? Ay, Jerome, bakit sumunod ka dito sa kitchen? Hindi ko kasi napigil eh. Ikaw naman kasi. Anong ako naman kasi? Ngayon ko lang nakitang nakashorts ka. Oh. Ang ganda ng legs mo. Jerome, ha? Hindi ko gusto yung ganyang tingin mo. Piyo ka. Kesyo alam mo umalis ang nanay ko, lakas ng loob mo, ha?
Mahal kita. Mahal mo rin naman ako. Hindi ba? Jerome, Ha? ano ba? Jerome naman. I love you. I love you. Mahal na mahal kita. Layla. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Ba, si Renzel itong tumatawag ka. Wala bang pasok sa department store ang bruhang to? Hello, Renzel? Hello! Hoy! Wala ako basta ng kaibigan ko na maganda. Maganda ka dyan. Alam mo, pati sa boses mo, halatang happy ka na uli. Masarap ba? Hoy, ano masarap ba? Kung masarap maging boyfriend si Sir Jerome. Ikaw talaga. May double meaning ang tanong mo eh. O ano, bakit napatawag ka? Oras ng trabaho mo ah. Break time ko po. Ay, makapahinga naman sa magapang pagtayo. Oh, ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Eto, hinihintay ko si Jerome. Birthday ng ninang niya. Parents niya, hindi mo pa na-meet. Nasa Davao ang papa niya eh. Matagal na rin pa tayong mama niya. Kaya itong ninang niyang ito, parang mother na rin niya. Hala, lagot ka. Kakaliskisan ka ng ninang ni Jerome. Patay ka. Huwag mo nga akong takutin. Lalo akong kinakabahan eh. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung bakit nervous ako. Samantalang, sa ninang lang naman niya ako ipakikilala. Nagsiuwian na ang mga kaibigan ko. Wala nang ibang bisita dito sa bahay. Ay, kung sa bagay, mabuti nga yun para wala nang istorbo sa pag-entertain ko sa girlfriend ni Jerome. Ay, kotse na ni Jerome yun. Sandali! Ninang, happy birthday po. Salamat. Ito po, katulad ng promise ko sa inyo, isasama ko sa birthday nyo itong girlfriend ko. Siya? Ang girlfriend mo? Opo. Bakit po? Kilala nyo si Laylay? Sinabi ko naman sa'yo, Jerome. Huwag na tayong tumuloy. Aha. Magkakilala kayo? Oo, Jerome. Kilala ko siya. Ang babae niya ng dahilan ng pagkamatay ng aking anak. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hayop kang babae ka! Umalis ka rito! Lumayas ka! Biniktima mo na ang anak ko! Huwag mo nang biktimahin ang inaanak ko! Ninang, sandali. Hindi ko maintindihan eh. Tampon ang demonyo ang babae niyan, Jerome. Layuan mo siya. Ako na nagsasabi sa iyo, lolokohin ka lamang ng malditang yan. Namatay na ang anak ko dahil sa iyo. Huwag na ang inaanak ko, Laylay. Lubayan mo ang pamilya ko! Laylay! Wait! Laylay! At ang ina pala ni Malaya, ang ninang ni Jerome? Opo, inay. Eh, bakit hindi mo agad nalaman na si Amelia pala ang ninang na tinutukoy ng nobyo mo? Hindi naman po namin madalas mapagkwentuhanan tungkol sa kanyang ninang. Paano ngayon yan? Hindi ko nga po alam. Tiyak magagalit na rin po sa akin si Jerome. Ngayon nalaman niya ng totoo. Iiwanan niya rin ako, inay. Kahit tagal kong umiwas sa mga lalaki. Pero nang muli akong magmahal, bakit sa isa pang may kaugnayan pala kay Malaya? Si Renzel po siguro ito. Ako na magbubukas ng pinto. Pwede ba akong pumasok? Jerome? Tinawagan ako ni Renzel. Sabi mo raw sa kanya, alis ka. Pupunta ka sa Mindoro. Bakit ganun? Hindi mo man lamang ba sasabihin sa akin ang side mo? Iiwan mo na lang ba ako basta nang hindi tinatanong kung ano damdamin ko? Jerome! Kaya tagal kong naghintay na muling magmahal. Tapos ganito mo lang tatapusin.
Please, Laylay. Gusto kong marinig ang side mo. Gusto kong malaman ang punot dulo kung bakit nagpakamatay ang kinakapatid ko. Jerome, kinalaylay ka ba ng galing? Opo, Ninang. Nag-usap kami ni Laylay. At alam ko na ho ang buong katotohanan. At anong kasinungalingan na sinabi niya sa'yo? Na gusto niyang mag-abroad noon. Dahil nurse siya. Alam niyang mas malaking kikitain niya kung sa ibang bansa siya magtatrabaho. Pero ayaw ni Malaya. Itinuloy pa rin daw niya ang pag-apply na isinama ng loob ng kinakapatid ko. Nang mapa-schedule ang kanyang pag-alis. Noon uminom ng laso ng anak ninyo. O hindi ba kasalanan niya? Kung hindi niya pinagpilitan ang gusto niya, hindi makakaisip uminom ng lason si Malaya. Kaya parang siya na rin ang pumatay sa kinakapatid mo. Tinaramdam kong sabi nito, Ninang. At paumanhin din sa alaala ng kinakapatid ko. Pero weakling siya. Hindi sapat na dahilan yun para utangin niya ang sarili niyang buhay. Jerome, ano ibig mo sabihin? Alam ko, Ninang. Kasusuklaman niyo rin ako. Pero mahal ko po si Laylay. Hindi ko kaya siyang layuan. Wala kang utang na loob! Umuwi lang po ako para kunin yung mga gamit ko. Mahal ko po kayo, Ninang. At sana po, dumating ang araw na mapatawad ninyo. Hanggang ngayon, Malaya, hindi ko matanggap na wala ka na, anak. Pero patawarin mo ako, anak. Bakit nga ba inutang mo ang sarili mong buhay sa maliit na dahilan lamang? Dapat bang utangin ng tao ang sariling buhay niya? Dahil lamang nakatampuhan ng kanyang kasintahan. Masakit mang tanggapin. Parang totoo ang sinabi ng kinakapatid mo. Naging mahina ka sa problema, anak. Laylay, anong ginagawa mo dito sa Memorial Park? Hindi po ninyo alam. Madalas dinadalaw ko rin ang puntod ni Malaya. Masyado rin po akong nasaktan sa nangyari. Hindi ko naman po ginusto na uminom ng laso ng inyong anak. Huwag po kayong magalit sa akin. Gusto ko pong mag-abroad noon. Para rin sa kinabukasan sana naming dalawa. Pero ibang iniisip niya. Baka raw makakita ako ng iba sa abroad. Hindi ko matanggap na nawalan ako ng anak. Naiintindihan ko po. Kahit sinong ina, ganyan ang magiging damdamin. Pero, please naman po. Alisin niyo na po ang galit sa akin. Wala po akong kasalanan sa ginawa ng inyong anak. Ninang, Jerome, narito ka rin. sana po naglubag ng damdamin niyo. Para ko na po kayong tunay na ina, Ninang. Ikakasal na po kami ni Laylay. At ang gusto ko, naroon kayo sa aming kasal. Gusto ko, kayo ang maging katuwang ni Papa kapag nagmarcha sa araw ng kasal ko. Di ba? Sabi niyo po, para
parang anak na rin ang turing niyo sa akin. Meron ho bang inang nakatitiis sa kanyang anak? Pagod na rin ako magalit. Gusto ko na rin ang kapanatagan ng loob. Sige. Sige, anak. Dadalo ko sa inyong kasal. Salamat po, Ninang. Salamat po, Ninang. Thank you po talaga. Laylay and Jerome, I now pronounce you husband and wife. Hi! Congrats sa inyong dalawa, ha? Tama ang sinabi sa akin ni Jerome. Lahat daw nakukuha pag lumuhod ka at dinaan mo sa dasal. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.